Good morning. Mayroong nag-comment. Ngayon pala nabasa madaling araw. Mayroong warning sign tong sakyan. Wala naman. Kasi dun sa video kagabi ay meron siyang pula dito. Ay, shoutout po kay walang kwentang comment. Yun po yung nakapangalan sa niya, sa YouTube account niya. Pakita ko lang yung video. Ayun siya oh. Pero dito ngayon wala naman. Okay, time check natin. Alas 5:15, 14. Lulusong na ako sa farm. Ayan yung garahe ko. Masikip. Pagka ilalabas mo ito, expander kailan, ilalabas po ito lahat. Kaya yung isang motor na pinapaservice ko sana kay Henyo, hindi ko na maiuwi dito kasi malaking abala pagka dito pa garahe. Pero sa akin okay lang yan. Dati nga wala kami sariling bahay. Nakikitara kami dito sa biyanan ko siguro 6 years. Ito tong kwarto na to. Ito kami nag-umpisa ni Mrs. Yan. Yan kami tumira ng tagal. Nagkatrabaho kami sa Maynila. Hanggang sa nakapag-abroad ako, dyan pa rin kami. Kaya masaya ako kahit na paunti-unti medyo nakaluwag-luwag ng konti. Hindi ko naman kasi iniisip na ganito. Hindi ko man naisip na makakabili ko ng sasakyan, makakapagpagawa ko ng bahay. Kaya papasalamat ako sa Diyos dahil maganda yung inilaan niya para sa amin. Itong mga pantalon na to hindi ko na sinusuot. Matino pa naman yun. Makita. Ayan. Nadaling ko sa farm, baka type nila. Yan. At syempre nga pala sa inyo, gusto ko magpasalamat sa inyo. Maraming salamat. Dito na sana sa labasihin niya para maisabay ko na. Wala pa oh. Malamang tulog pa tong dalawa. Tulog pa oh. Panginaw. Hindi ako nakalusong kahapon. Na-miss ko yung mga tanim ko Ito na hinihintay ko guys, yung mga ganyan. Yan. Yung mga bulaklak na sa loob ng 2 weeks o 10 days malalaki na yan.
Ito yung mga sili ng James Squad. Maraming bunga yan. Kaya lang bagsak presyo po yung sili ngayon. 20 lang yata per kilo. Pero sabi ko sa kanila, alagaan pa rin nila kasi biglang nagbabago yung presyo niya, biglang tumataas. So pag nangyari yun, pipitas ka na lang. Madalas mangyari sa amin yun, yung babagsak ang presyo ng gulay tapos tuloy ang alaga. Tapos mga ilang linggo lang biglang taas ang presyo, so pipitas na lang kaysa dun sa pababayaan mo nandyan ha. Pag tumaas tsaka ka magsisisi. Tangan tuloy lang. Ewan ko lang kung kakasya sa'yo to. Malaki bewang mo eh. May mga hindi ko na sinusuot yan. Bakit dala mo itong Blue Yeti? Ayan, shout out Blue Yeti. Dito tayo matutulog mamaya dahil pitas ng ampalaya bukas. Oh. Pili ka dyan, baka may matipuan ka dyan pagka ano, may naubusan tayo ng gasol. Makabili muna. Saan kaya tayo makakabiling malapit nito, Jeep? Ay. Ito yung mga naputulan ng talbos. Kaya ang nangyari, naiwan siya sa paglaki, tapos naglabas ng panibagong sanga. Kaya ayan, di pa maiakyat, maiksi pa. Tsaga-tsaga lang sa pag-scatter na ganito para hindi sila kaagad kumapal na sa taas. Papatubig ang James Squad dahil pitas bukas. Iba-ibang law na yan. May ano kasi yan, yung pataba pa yan eh. Ayan, puti-puti na yan. Medyo mahina itong tanim natin ngayon, yung mistisa na ano kasi ito nasa pula ng taglamig. Kaya ang mistisa gusto niya mainit. Pero hindi naman matatalo ang James Squad yan. Kahit pa paano meron namang halos bawi-bawi na yung gastos nila dyan. Ito mga huli ang kikitain. Almusal tayo. Binabati ko nga po pala ng happy birthday si Ma'am Ruth Ann Raynon. Ayan, 50th birthday niya sa February 25. Ayan, happy birthday po. Happy birthday po.
malapit na makumpleto ni JP yung mga tali. Ito na lang, itong isang tudling na to. Ito na lang dulo. So, hanggang mamayang hapon. Ay, nakapagbali na ulit ako. Kasi isang bali pa dito sa may alambre. Isa pa dun sa gitna. 3 bali. Para hindi sila masyadong kumapal. Ibig sabihin, hindi masyadong mabilis ang pag-akyat nila. Kasi pag umakyat na yan, pinadiretso mo sa taas yan. Hanggang doon na lang sila. Eh, pag nagbali, magsasanga, bali ulit, sasanga, so makapal. Yan, dyan nakasalalay po yung ikadadali ng trabaho natin, ikabibilis. Kasi nung una, ganito po kasi yung kanal eh. Nung una, hinukay ko na yan. Okay na siya, ganyang kalalim. Tapos, pag nagpatubig ka ng ilang beses, umuuho po yan. Unti-unti bumabalik yung lupa. Kasi lalo na to buha-buhangin. So, kailangan din ng maintenance ng kanal. Siguro isang hukay pa, titigas na yan. Yung kagaya nitong pinala ko na to, yun, matigas, hindi na niya kayang uhuin yan. Huwag lang tututukan ng hose talaga. Kasi pagka nagpapatubig ako, lumilipat dito, so matagal bago siya mapuno. Yung paborito ninyo, tabato sigurado. Yeah, kung sinigang na babi. Sinigang pala sa bayabas. Paras nata. Paras saya. Yata. Malambot lang ang kutsara nyo.
Siya kaka. Tama. Ganyan. So ito na yung pinagsitawan ni Dake. Natabas na rin yung mga sitaw. Konting linis na lang. Ito actually mali na, grass cutter na yan. Konting linis dito. Tapos pwede nang tamnan ulit. Patutubigan lang. Tapos konting bungkal. Sitaw lang din po ang itatanim natin para lang may kasunod si Dake dyan. Kasi sabi ko sa kanya, paglaos na yung sitaw, tapos yung talong na lang ina-harvest niya. So kailangan mong magtanim ng kasunod. I-sprayan ko nga pala ng foliar to mamaya. So ito muna yung ginagamit ko para hindi masyadong malakas ang pressure. Kaya lang low bat siya. Buti na lang mayroon tayong bluet eh. Tingnan natin kung gaano siya katagal i-charge. Saan kaya yung charger nito? Yun lang. Meron naman siyang manual, kaya lang masakit sa balikat pagka binobomba mo. Dinidiin niya yung balikat mo. So, hindi pala may charge to. Inuwi nila yung mga charger. Mano-mano na lang. So ito yung gamit ko, Miracles Foliar. First time kong itatry sa ampalaya. Actually nasubukan na namin to sa talong. Maganda yung epekto. So first time kong itatry sa ampalaya to. Ayan, 50 ml lang po sa isang 16 liters na knapsack. At wag na po nating haluan ng ibang gamot, ibang insecticide. Kailangan solo lang siya. So ayan, in-spray ko yan sa mula puno, dahon hanggang sa may talbos. So, tingnan natin kung ano magiging epekto nito sa ampalaya, kung maganda siya. Kasi ang ampalaya po ay napakaselan dahil napakanipis ng dahon. Kaya ingat-ingat din sa paggamit ng gamot. Actually yung paggamit namin ng gamot, yung recommended na timpla, medyo tinatabangan namin ng konti pagdating sa ampalaya. At marami din nagtatanong kung paano timpla ng gamot, kung paano ilang ml sa 16 liters o sa 26 liters na pang spray. Lagi po nating babasahin yung label ng gamot. Bawat gamot po yan merong recommended na timpla. At para sa akin, sa experience ko, maisasuggest ko lang po. Kasi marami tayong kasamahang farmer na mas mainam daw nag-i-spray ng madaling araw o hapon. Well, sa experience ko po para sa akin mas mainam po pagka hapon, yung palubog na yung araw or nakalubog na yung araw. Kasi kaya nang sabi ko, mapakasela ng ampalaya, mainit po ang gamot ang ginagamit natin. Kung mag-i-spray tayo ng umaga, mabibilad sila ng maghapon. So doon po nag-uumpisang mangulot o nasusunog o kung ano man yung lumilitaw sa dahon ng ampalaya at saka sa talbos. Kaya the best talaga sa hapon.
Bumibira pa si... Eh! Madilim na! Bukas na yan! Kamakalawa pa uwi ako. Mas madilim pa. Mas madilim pa dito. Meron ako nakasalubong na ahas tumatawid dito. Yung mga ganyang oras talagang delikado na. Okay guys, bukas naman po ulit at maraming salamat. Kita kits. Zaijian.